Ang pagiging tapat ng isang mag-asawa ay mahalaga. Ito ang nagpapanatili ng payapang pamilya. Pero paano kung nagsisikreto ang isa? Nagsisikreto na meron pala siyang iba. Kung ganon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Napakasakit na balita. Hindi ko maintindihan. Bumagsak ang mundo ko nang sabihin ng doktor ang mga salitang yon. Mga salitang umukit ng kalungkutan sa aking puso. Unti-unting lumalabo ang paningin ni Isabel, Marco. Isang bihirang kondisyon na kumakain sa kanyang optic nerves. Sa loob ng ilang buwan, tuluyan na siyang mawawalan ng paningin. Ang tinig niya, si Dr. Reyes, ay tila humahampas sa mga pader ng aking isipan. Ang mukha ni Isabel sa aking tabi, putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa akin. Pinisil ko ang kanyang palad, mahigpit upang iparamdam na narito ako. Narito ako, kahit ano paman. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ko. Ang aking lalamunan ay tila ba sinasakal. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kawalan, sa hinaharap na biglang naglaho. Napalitan ng isang malaking itim na butas. Ang pangarap naming bahay, ang mga plano naming maglakbay, ang simpleng pagmamasid sa paglubog ng araw mula sa aming balkonahe, lahat ay naglaho. Nagpakawala ng buntong hininga si Dr. Reyes. Patawad Marco, ginawa namin ang lahat. Walang gamot. Ang tanging magagawa natin ay maghanda para sa kanyang pagbabago. Pagbabago? Ang tinig ko ay magaspang. Pagbabago? Ang tawag niyo doon ay pagbabago? Ang pagkawala ng kanyang paningin ay isang trahedya, isang sumpa. Marco, kalma. Mahinang sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang sirang kampana. Wala tayong magagawa. Ngunit hindi ako makakalma. Paano? Paano ako kakalma kung ang babaeng mahal ko, ang ilaw ng aking buhay, ay unti-unting lalamunin ng dilim? Niyakap ko siya ng mahigpit. Inilibing ang aking muka sa kanyang buhok at pinigilan ng mga luhang nagbabanta ng kumawala. Sa sandaling iyon, ipinangako ko sa kanya, sa aking sarili, at sa anumang Diyos na nakikinig, na hindi ko siya pababayaan. Hinding-hindi ko siya iiwanan. Ibinenta ko ang aming pangarap na bahay. Ang bahay na pinag-ipunan namin ng matagal. Ang bahay na may hardin na puno ng kanyang paboritong bulaklak. Ipinagpalit ko ang aking matatag na trabaho sa isang malaking kumpanya, sa isang freelance na trabaho na pwede kong gawin mula sa bahay. Ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya, lahat ng oportunidad na naghihintay sa akin ay tila nawala sa kawalan. Ang lahat ay para kay Isabel. Ang lahat ay para sa kanya. Ang aming bagong tahanan ay naging isang sanktuaryo. Bawat sulok ay inayos ko upang maging ligtas para sa kanya. Ang mga matutulis na gilid ay binalutan ng foam. Ang mga pasilyo ay laging malinaw sa anumang sagabal. Naging kanya ang mga mata ko, pati na rin ang mga kamay, at ang aking buong mundo. Hindi ko pinagsisisihan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi nabawasan, bagkus ay lalong lumalim. Tila isang ugat na humuhukay ng mas malalim pa sa lupa. Naghahanap ng mas matibay na pundasyon sa gitna ng bagyo. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa akin. Bago pa sumikat ang araw, nagigising na ako. Ang katahimikan ng madaling araw ay tanging sinisira ng tunog ng aking paghinga at ng mga ibon na nagsisimulang umawit sa labas. Dahan-dahan akong bumabangon mula sa kama. Iniiwasang magulo ang mahimbing na tulog ni Isabel. Pagdating sa kusina, sinisimulan ko ang paghahanda ng almusal. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay pumupuno sa hangin. Isang simula ng araw
na puno ng pag-aalaga. Pagkatapos, inihahanda ko ang kanyang mga gamot. Isang maliit na tasa ng tubig, ang mga tableta na kailangan niyang inumin para sa kanyang kondisyon. Bawat isa ay inilalagay ko sa kanyang palad, dahan-dahan. Sinisiguradong hindi siya mahihirapan. Marco, ang kanyang boses ay humahabol sa aking mga isip. Nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng aming silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang sa dingding. Ang kanyang mga mata, dati kumikinang, ay ngayon ay tila malayo. Nakatingin sa isang mundong hindi ko na kayang makita. Narito ako, mahal ko. Sabi ko, lumapit sa kanya at inalalayan siya. Kumain na tayo. Salamat, Marco. Ang ngiti niya ay tila isang sinag ng araw sa aking madilim na mundo. Ang bawat ngiti niya, bawat salamat niya ay tila gasolina sa aking pagod na kaluluwa. Pagkatapos ng almusal, sinasamahan ko siya sa kanyang paglalakad. Ang aming hardin, na dati puno ng makukulay na bulaklak, ay ngayon ay naging isang maze ng mga halaman na may iba't ibang tekstura at amoy. Hawak ko ang kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay nakapulupot sa kanyang mga daliri. Napakaganda ng araw ngayon, Isabel. Sabi ko, inilalarawan ang bawat detalye. Ang langit ay asul na tila pininturahan ng pinakamagandang kulay. Ang mga dahon ng sampagita ay sariwa. Ang amoy nila ay kumakalat sa hangin. Narinig mo ba ang huni ng mga ibon? Ang ganda ng kanta nila. Ang kanyang ulo ay nakatungo, tila nakikinig sa bawat salita ko. Salamat, Marco. Kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko ang ganda ng iyong mga mata. Bulong niya. Isang hapon, binabasahan ko siya ng libro. Ang kanyang paboritong mga nobela, ang mga balita sa pahayagan, lahat ay binabasa ko sa kanya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat, ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Ang aming bahay ay maayos, lahat ng bagay ay nasa tamang lugar. Bawat kasangkapan ay may sariling pwesto, bawat libro ay nasa ayos. Mahalaga ang kaayusan para sa kanyang kaligtasan. Nagsimula rin akong mag-aral ng Braille. Gusto ko makasama siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagtuklas ng bagong paraan ng pagbabasa. Ang bawat tuldok, bawat letra ay isang bagong hamon. Ngunit para kay Isabel gagawin ko ang lahat. Ang kanyang mga guro sa Braille ay pumupunta sa bahay namin at nakikinig ako sa bawat aralin. Sinusubukan matuto kasama siya. Ang aking freelance na trabaho ay ginagawa ko sa bahay. Hindi ako pwedeng lumayo sa kanya ng matagal. Bawat tawag mula sa kliyente, bawat pagguhit ng plano ay ginagawa ko sa aking opisina sa bahay na malapit sa aming silid tulugan. Ang aking mga kaibigan at pamilya ay unti-unting lumayo. Sa simula, tinatawagan nila ako. Iniimbitahan sa mga gathering, sa mga kainan. Marco, tara, mag-inuman na tayo. Sabi ni Eric, ang aking matalik na kaibigan. Hindi ko pwedeng iwan si Isabel. Kailangan niya ako. Ang sagot ko bawat beses. Pero Marco, kailangan mo rin ng pahinga. Sabi ng nanay ko. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka na lumalabas. Para kang nakakulong sa bahay na yan. Ayos lang po ako, Nay. Sagot ko. Masaya po ako nakasama ko si Isabel. Ito ang buhay na pinili ko. Unti-unti, ang mga tawag ay nabawasan. Ang mga imbitasyon ay huminto. Naging isang anino ako sa kabilang mundo. Isang taong abala, isang taong tila naglaho. Ngunit hindi ko pinansin. Ang aking mundo ay si Isabel. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga halik, ang kanyang paghawak sa aking kamay. Yun ang lahat ng kailangan ko. Si Isabel ay laging tila nagpapasalamat, laging mapagmahal,
Ang kanyang tinig ay laging malambing. Ang kanyang paghawak ay laging mahigpit. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Ang kanyang kapansanan ay tila nagbigay sa kanya ng isang aura ng kawalang malay, ang pagiging inosente. Ngunit may mga sandali na tila may kakaiba, mga maliliit na bagay na hindi ko maintindihan. Isang beses, habang naglalakad kami sa sala, nadapa siya. Bago ko pa siya maalalayan, mabilis niyang nahawakan ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila alam kung saan nahahawak. Ayos ka lang ba, mahal ko? Ang tanong ko. Oo, medyo nadulas lang ako. Ang ngiti niya ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Sanay na ako. Sa isa pang pagkakataon habang nasa kusina ako, narinig ko ang tunog ng baso na nahulog. Mabilis akong pumunta. Nakita ko si Isabel na nakayuko. Pinupulot ang mga bubog. Isabel, anong nangyari? Bakit mo pinupulot yan? Gulat na tanong ko. Ayos lang, Marco. Nahulog lang. Ang kanyang tinig ay kalmado. Nasanay na ako sa mga layout ng kusina. Alam ko na kung nasaan ang baso. Pinaniwalaan ko siya. Sa loob ng 10 taon, pinaniwalaan ko ang bawat salita niya. Ang aking isip ay laging naghahanap ng dahilan, ng paliwanag. Sanay na siya. Ang bulong ko sa aking sarili. Instinct lang yan. Ang aking pag-ibig ay tila isang makapal na belo na bumabalot sa aking mga mata. Pinipigilan akong makita ang katotohanan. Ang aming bahay ay naging isang malaking kulungan para sa akin. Ang bawat sulok ay tila nagpapaalala sa akin ng aking mga sakripisyo, ng aking pagkakakulong. Ngunit para kay Isabel, ito ay isang perpektong camouflage, isang perpektong lugar upang itago ang kanyang mga lihim. Unti-unting nagsimulang lumabas ang mga palatandaan, mga maliliit na detalye na sa simula ay hindi ko pinansin. Ngunit unti-unting nagiging isang malaking puzzle na hindi ko kayang buuin. May mga tawag sa telepono. Tuwing papasok ako sa silid, mabilis niyang ibinababa ang telepono. Ang kanyang muka ay biglang nagiging seryoso. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Sino yan, mahal ko? Tanong ko. Wala. Ang kanyang ngiti ay tila pilit. Si Mami lang. Nagtatanong lang kung kumusta na ako. Ngunit hindi ko narinig ang tinig ni Mami. Ang tanging narinig ko ay isang mabilis na paalam bago niya ibaba ang telepono. May mga bagong damit din siya. Mga damit na hindi ko nakita na binili namin. Ang ganda ng damit mo, Isabel. Kailan mo ito binili? Sabi ko, hinahaplos ang tela ng kanyang suot. Ito. Regalo ito ng pinsan ko. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot. Pero wala kaming pinsan na malapit sa amin. Walang pinsan na bumibisita. Ngunit muli, pinaniwalaan ko siya. Ang pinakakakaiba ay ang kanyang pagiging tulog tuwing gabi. Mahimbing siya, ang kanyang paghinga ay regular. Ngunit minsan sa gitna ng gabi, nagigising ako at nakita kong wala siya sa kama. Isabel? Ang tawag ko. Ang aking puso ay bumibilis. Maya-maya, maririnig ko ang kanyang mga hakbang. Dahan-dahan papalapit sa amin. Narito ako, Marco. Naglalakad-lakad lang ako sa loob ng bahay. Hindi ako makatulog. Ang kanyang tinig ay mahina. Bakit hindi mo ako ginising? Pwede kitang samahan. Ang tanong ko, puno ng pag-aalala. Ayos lang, Marco. Gusto ko lang mapag-isa minsan. Ang ngiti niya ay tila nagtatago ng isang lihim. Ang lahat ng ito ay tila maliliit na butil ng buhangin. Unti-unting nagiging isang buhangin na pumupuno sa aking isipan.
Ngunit ang pinakamalaking butil ng buhangin ay dumating isang araw. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa aking opisina, narinig ko ang tunog ng doorbell. Nagtaka ako. Walang inaasahang bisita. Lumabas ako at nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa aming pintuan. May hawak na bouquet ng bulaklak. "Sino po kayo?" ang tanong ko. "Ah, ako si Daniel." Ang ngiti niya ay malapad. "Kaibigan ako ni Isabel." "Nasaan siya?" "Nasa loob siya." Ang sagot ko. Ang aking puso ay biglang lumamig. Hindi ko pa nakikita ang lalaking ito. Hindi pa niya nababanggit ang pangalan niya. "Pasok ka," ang sabi ko. Ngunit ang aking tinig ay tila hindi sa akin. Pagpasok niya, nakita ko si Isabel na pababa sa hagdanan. Ang kanyang muka ay nagulat. "Daniel?" "Hello, Isabel." Ang ngiti ni Daniel ay puno ng pagmamahal. "Marco, siya si Daniel, kaibigan ko nga pala," ang sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila pilit. "Kaibigan?" ang tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanilang mga kilos ay tila hindi lang magkaibigan. "Oo, kaibigan," ang sabi ni Daniel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Isabel. "Marco, kailangan kong kausapin si Daniel ng pribado," ang sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay may tila pagmamadali. Tumango lang ako. Bumalik ako sa aking opisina, ngunit hindi ko na kayang magtrabaho. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Sino si Daniel? Bakit hindi ko siya kilala? Bakit tila may lihim silang pinag-uusapan? Simula noon, madalas nang dumadalaw si Daniel. Laging kapag wala ako o kapag nasa opisina ako, nagkukunwari akong abala. Ang kanyang mga pagbisita ay nagiging regular. Ang kanyang presensya ay nagiging mas malakas sa aming bahay. Isang araw, nakita ko si Daniel na may hawak na susi. Ang aming susi sa bahay. "Daniel, bakit may susi ka dito?" ang tanong ko. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit ang aking puso ay bumibilis. "Ah, ito. Binigay ni Isabel para hindi na ako mag-abalang mag-doorbell." Ang kanyang ngiti ay tila may halong pagmamataas. Hindi ako nakasagot. Ang aking lalamunan ay tila ba sinasakal. Ang aking mundo ay tila unti-unting nababasag. 10 taon. 10 taon ng pagmamahal, ng sakripisyo, ng pag-aalaga. 10 taon ng kadiliman. Ngunit ngayon, tila unti-unting nagliliwanag ang aking mundo. Hindi dahil sa pag-ibig ko kay Isabel ay nabawasan, kundi dahil sa mga maliliit na insidente na hindi ko na kayang maipaliwanag. Isang beses, habang naghahanda kami ng hapunan, nahulog ang baso ni Isabel. Bago ko pa man siya gabayan, mabilis niyang napulot ito. Tila nakakakita siya. Ang kanyang mga daliri ay hindi nagkamali ng hawak. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa baso, hindi sa kawalan. "Ang bilis mo naman, mahal ko," ang sabi ko. Sinusubukan maging kalmado. "Sanay na kasi ako, Marco. Alam ko na kung saan ang mga bagay-bagay." Ang tingin niya ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang aking puso ay hindi na talaga mapakali. Ang kanyang mga kilos ay tila na masyadong perpekto para sa isang taong bulag. Narinig ko rin ang isang bulong sa telepono. Isang araw habang nasa sala ako, narinig ko si Isabel na may kausap muli sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Ngunit narinig ko ang isang pangalan. Daniel. "Isabel, sino yung kausap mo?" Narinig ko ang pangalan Daniel. Ang kanyang muka ay biglang namutla. "Ah, oo. Nagtatanong lang si Mami kung kumusta na si Daniel. Alam mo naman, magkaibigan din sila." Ngunit hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam.
Ang pinakamasakit ay ang amoy ng pabango. Isang araw habang iniaayos ko ang aming silid tulugan, naamoy ko ang isang pabango. Hindi ito ang pabango ni Isabel. Hindi ito ang pabango na binili ko para sa kanya. Ito ay isang pabango ng lalaki. Ang amoy ay sariwa, tila bagong gamit. Nagmula ito sa kanyang bahagi ng kama. Ang aking puso ay bumagsak. Ang aking isip ay nagsimulang maghanap ng paliwanag, ngunit wala akong makita. Ang mga pagdududa ay mas lalong lumalaki. Unti-unting nagiging isang malaking halimaw na kumakain sa aking isipan. Hindi dahil sa pag-ibig ko kay Isabel ay nabawasan, kundi dahil sa mga maliliit na insidente na hindi ko na talaga maipaliwanag. Ang aking pag-ibig ay tila naging isang lason, unti-unting kumakain sa aking kaluluwa. Ang pagmamahal at pag-aalala ay nagtulak sa akin sa isang landas na hindi ko inaasahan. Nagsimula ako sa mga lihim na pagsisiyasat. Ang bawat hakbang ay puno ng sakit ng pag-aalinlangan, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Naglagay ako ng maliit na kamera sa loob ng bahay, sa sala, sa kusina at sa pasilyo, lalo na sa mga lugar na madalas pagmulan ng aking pagdududa. Ang mga kamera ay maliliit, halos hindi nakikita. Ang bawat pagkabit ay puno ng kaba, ng takot na baka mahuli ako. Isang araw, nagkunwari akong aalis para sa isang mahalagang pulong. "Marco, ingat ka." Ang sabi ni Isabel, ang kanyang mga ngiti ay tila walang bahid ang pag-aalinlangan. "Oo, mahal ko." Ang sagot ko. Hinalikan siya sa noo. "Babalik ako kaagad." Ngunit hindi ako lumayo. Nagtago ako sa kotse. Pinapanood ang aming bahay. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko si Daniel na pumasok sa aming bahay. Gamit ang kanyang susi, ang aking puso ay bumagsak. Ang aking hinala ay unti-unting nagiging isang katotohanan. Ang bawat pagtuklas ay nagbibigay sa akin ng kirot sa puso. Ang bawat larawan, bawat video, ay tila isang patalim na tumatarak sa aking kaluluwa. Ang aking mundo ay unti-unting nagbabasag. Isang gabi, nagkunwari akong natutulog. Ang aking puso ay bumibilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Nakatitig ako sa monitor ng aking telepono kung saan nakakonekta ang mga kamera. Ang aking paghinga ay mababaw. Ang aking mga mata ay nakapako sa screen. Nakita ko si Isabel. Lumabas siya sa kanyang silid. Hindi niya ginagamit ang kanyang baston. Naglalakad siya ng diretsyo. May kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid, hindi sa kawalan. Ang kanyang mga kilos ay tila isang taong may perpektong paningin. Naglakad siya papunta sa kusina. Nagbukas siya ng refrigerator. Kumuha ng inumin. Pagkatapos umupo siya sa sala, binuksan ang TV. Pinanood niya ang isang palabas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang ngiti ay malapad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi ako makapaniwala. Ang 10 taon ng pag-aalaga, ng sakripisyo, ng pagmamahal, ang lahat ay isang kasinungalingan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Daniel. Pumasok siya sa loob ng bahay, gamit ang kanyang susi. Lumapit siya kay Isabel. Hinalikan siya. Ang kanilang mga labi ay nagdikit. Ang kanilang mga kamay ay nagkapit. Naghalikan sila ng matagal. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw. Ang kanilang mga dila ay naglaro. Ang kanilang paghinga ay bumilis. Ang kanilang mga katawan ay nagdikit. Ang kanilang mga halik ay puno ng pagnanasa ng pagmamahal. Pagkatapos, tumawa sila. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kaligayahan, ng kasiyahan. Umakyat sila sa silid ni Isabel. Ang aking mga mata ay nakapako sa screen. Ang aking puso ay bumagsak. Nakita ko silang pumasok sa silid. Ang silid na pinagsaluhan namin ni Isabel. Ang silid na puno ng aming mga alaala. Ang pinakamasakit ay nang marinig ko ang kanilang pag-uusap.
Ang audio mula sa kamera ay malinaw. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pagmamataas at ng pagtawa. Hindi ko alam kung paano niya napaniwalaan ang lahat ng to. Ang sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng amusement. Ang bobo niya naman. Oo, tama ka. Ang bobo niya. Ang sabi ni Isabel, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw. 10 taon. 10 taon niya akong pinaniwalaan. Ang sarap ng buhay, Daniel. Hindi ko na kailangang magtrabaho. May nag-aalaga sa akin. May nagbibigay ng lahat ng gusto ko. At ang lahat ng ari-arian niya, magiging sa atin din. Ang sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanasa. Ang plano natin ay perpekto. Kailangan lang natin maghintay na mamatay siya. O kaya maghanap ng paraan para mawala siya. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang kutsilyo na tumatarak sa aking puso. Ang bawat salita ay nagbibigay ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Ang 10 taon ng sakripisyo, ng pag-iibig, ng pag-aalaga, ang lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang aking mundo ay gumuho. Ang aking puso ay bumagsak. Nang malaman ko ang katotohanan, naramdaman ko ang isang malamig na pamamanhid na kumalat sa buong katawan ko. Ang 10 taon ng sakripisyo, pag-ibig at pag-aalaga ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang aking isip ay tila ba nabalutan ng hamog. Hindi ko maintindihan ang lahat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig, ang sakit, ang pagtataksil. Kinabukasan, lumabas si Isabel mula sa aming silid, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang muka ay sariwa. Ang kanyang mga kilos ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Good morning, my love. Ang sabi niya, lumapit sa akin at humawak sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malambot, ang kanyang paghawak ay mahigpit. Ngunit sa loob ko, naghalo ang galit, sakit at matinding pagkalito. Nanlamig ako. Ang aking buong pagkatao ay gumuho. Ang aking puso ay tila ba nabasag sa libo-libong piraso. Hindi ko kayang magsalita. Ang aking lalamunan ay tila ba sinasakal. Ang aking mga mata ay nanlalamig. Malayo. Na tila ako ang nawala ng paningin sa katotohanan. Ang aking mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, sa isang mundong hindi ko kayang makita. Marco, may problema ka ba? Ang tanong ni Isabel. Ang kanyang muka ay nagtataka. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Hindi ako makasagot. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya, ngunit hindi ko siya nakikita. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang pagtataksil, ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang mga mukha na tila ba isang maskara na nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan kong binitawan ang kanyang kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang aking puso ay bumibilis. Ang aking paghinga ay mababaw. Marco, ang kanyang tinig ay tila puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Hindi ako sumagot. Lumayo ako sa kanya. Ang aking mga hakbang ay mabigat. Ang aking mga paa ay tila ba hindi ko kayang igalaw. Lumakad ako papunta sa aming silid tulugan. Kinuha ko ang aking bag, ang iilang importanteng dokumento, ang aking pitaka. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking mga kilos ay determinado. Lumabas ako ng bahay nang walang isang salita. Ang aking pag-alis ay tahimik, ngunit mas malakas pa sa anumang sigawan. Ang aking pag-alis ay hindi pagtakas, kundi ang pagbagsak ng aking buong mundo. Ang aking pag-alis ay hindi isang dulo, kundi isang simula ng isang walang katapusang kadiliman. Umalis ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang aking kotse ay nagmamaneho sa kalsada. Ang mga ilaw ng syudad ay tila blur sa aking mga mata. Ang aking mundo ay puno ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Ang aking pag-ibig ay naging isang lason. Ang aking sakripisyo ay naging isang biro.
Ang mga alaala ng 10 taon ay bumalik sa akin. Bawat isa ay may kasamang sakit. Ang bawat paghamak, bawat ngiti, bawat salamat ni Isabel ay ngayon ay isang patalim na tumatarak sa aking puso. Ang bawat salita niya, bawat kilos niya, ay ngayon ay isang kasinungalingan. Ang aking pangarap sa buhay, ang aking karera, ang aking mga kaibigan, lahat ay isinakripisyo para sa isang kasinungalingan. Wala na akong babalikan. Ang aking mundo ay gumuho at naiwan ako mag-isa sa dilim. Naiwan si Isabel sa bahay, na tila nagtataka kung bakit ako umalis. Marahil ay susubukan niyang hanapin ako, ngunit hindi na ako babalik. Ang kanyang mga tawag, ang kanyang mga mensahe ay hindi ko sinasagot. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagpatay sa aking puso. Sa huli, baka magpatuloy siya sa kanyang buhay kasama si Daniel. Ang kanilang pag-ibig ay itinayo sa kasinungalingan. At ang anino ko ay mananatili sa kanilang buhay. Ang kanilang kaligayahan ay magiging isang ilusyon. Isang kasinungalingan na hindi magtatagal. Ang kwento ay nagtatapos sa pagkasira ng isang tao. Hindi ako namatay, ngunit ang aking kaluluwa ay pumanaw na. Ang pag-ibig na nagtulak sa akin na magsakripisyo ay siya ring napawi sa aking buhay. Ang aking pag-alis ay hindi resolusyon, kundi ang pagtanggap ng isang walang katapusang kadiliman. Hindi ang pisikal na kadiliman ni Isabel, kundi ang moral at emosyonal na kadiliman na bumabalot sa aking mundo. Ang tema ng pag-ibig ay nagiging isang trahedya kung saan ang pinakadalisay na damdamin ay ginamit para sa pinakamarahas na panlilinlang. Ang aking buhay ay naging isang walang katapusang kadiliman. Isang kadiliman na hindi ko alam kung paano ko lalakaran. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.